Nang minsang maligaw si Alfred. Bunsong anak si Alfred sa tatlong magkakapatid. Siya lamang ang naiba ng propesyon. Kapwa inhinyero ang dalawang nakakatanda sa kanya. Dahil may kaya sa buhay ang pamilya, natupad ang pangarap niyang maging isang doktor. Lumaki siyang punong-puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. At ang mga kapatid ay nakapangasawa rin at nakapagtapos na ng inhinyero at abogasya. Naiwan siyang walang ibang inisip kundi ang mag-aral at pangalagaan ang kanyang mga magulang. Matagumpay niyang natapos ang pagdodoktor at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho sa isang malaking ospital. Nang matapos ang 2 taon, mula nang siya'y maging ganap na doktor, ngunit sadya yatang itinadhana. Mula nang siya'y maging ganap na doktor, pumanaw ang kanyang pinakamamahal na ina at naiwan sa kanya ang pangangalaga ng ama, na noon ay may sakit na ring iniinda. Malimit siyang mapag-isa sa tuwing mabibigyan ng pagkakataong makapagpahinga. Di niya maiwan-iwan ang ama, naisin man niyang manirahan at makapagtrabaho sa ibang bansa, katulad ng kanyang mga kapatid. Ang katotohanang may nakaatang na responsibilidad sa kanyang balikat ang pumipigil sa kanyang mangibang bayan upang manatili sa kanyang ama at alagaan na lamang ito hanggang sa kahuli-huliyang yugto ng kanyang buhay. Inggit na inggit siya sa kanyang mga kasabayang doktor na nasa kanila na lahat at ang layaw. Ayaw rin niyang mapag-isa balang araw kapag nawala na ang kaniyang ama at oras na makahanap na sila ng babaeng makakasama nila panghabang buhay. Isang araw habang nagpapahinga, matapos ang halos 5 oras na operasyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kasambahay na sinusumpong di umano ng sakit ang kaniyang ama. Nagmadali siyang umuwi at sa kabutihang palad ay naagapan naman niya ang ama. Bahay, ospital, ang paulit-ulit na takbo ng buhay. Napakiramdam ba ni Alfred ay matatapos lamang kapag tuluyan nang nawala ang kaniyang ama? Hindi niya namalayan, unti-unti niyang nararamdaman ang pagkaawa sa sarili. Nais niyang makawala sa responsibilidad at magkaroon ng panahon para sa sarili. Itay, patawad po, nais ko lamang lumigaya sa aking buhay. Nasa katanghalian na po ang ako ng buhay ko at ayaw ko pong mapag-isa balang araw kapag kayo'y nawala na. Dahan-dahan niyang binuhat ang ama at isinakay sa kanyang kotse. Walang imik na sumama ang kanyang ama. Naglakbay sila ng halos 1 oras nang sila'y makarating sa isang lugar. At huminto ang kotse at pinasan ni Alfred ang ama. Tinunton nila ang daan papasok sa isang kagubatan. Mabigat ang ama, kaya na may paminsan-minsay tumitigil sila sa ilalim ng puno upang magpahinga. Wala pa ring imik ang mag-ama habang binabali ang maliit na sanga ng puno. Napansin niyang tumutulo ang luha ng kaniyang anak. "Bakit ka umiiyak, Alfred?" tanong ng kaniyang ama. "Wala po, itay." At nagpatuloy sa paglalakad si Alfred. Napasan-pasan ang ama. Patuloy rin ang pagtulo ng kanyang luha. Alam niyang labag sa kanyang kalooban ang gagawin. Maraming beses din silang tumigil upang magpahinga at paulit-ulit din ang pagbabali ng mga maliit na sanga ng puno ng kanyang ama at napansin ito ni Alfred. "Bakit niyo po binabali ang mga sanga, itay?" At sa tuwing tayo'y magpapahinga, tumugo ng ama ng may ngiting namutawi sa kanyang labi. "Alam ko nais mo akong iligaw sa loob ng kagubatan, anak. At palatandaan lamang ito na dito tayo dumaan.
para sa pagbalik mo ay hindi ka na maligaw. Lalong bumilis ang pag-agos ng luha ng binata at walang kaimik-imik. Muling pinansin ni Alfred ang ama at natagpuan ang sariling bumalik sa lugar kung saan sila'y nanggaling. Alam ni Alfred na hinding-hindi na siya maliligaw pa. At ito ang wakas ng istorya.